isa sa mga super achievers sa Philippine Army, si Lieutenant Colonel Antonio Bulao. Baron lang naman siya ng kanyang class. CMA Class 2005. Sa mga hindi nakakaalam ng Baron, yan yung regiment commander. Yan yung pinaka-pogi. Yan yung nasa commander ng Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines. Commander siya ngayon ng 89th Infantry Battalion dito sa Maramag. Pero nung kainitan ng pag-clear ng Paquibato District, siya yung birador. Pero bawat officer kasi katulad niya, high achievers, na daanan niya yung mga mahihirap na assignments. And yung nga, galing siya ng Sulu, galing siya Maguindanao, and now Davao. Itong first episode niya, ilatag niya yung initial campaigns kung paano tayo nanalo sa Sulu. Pero ang kanila noon kasi pasimula pa lang. Bira, brother. Yes, sir. Una-una, sir, maraming salamat sa opportunity. When it comes sa Sulu naman, unang-una, napaka-challenging para sa akin. Kasi ito yung first time na mapunta ako doon sa Sulu. And it was the time na binalik yung army sa Sulu. Dati puro Marines doon. And then, yun nga, may clamor yung tao na magdagdag ng tropa dahil sa series of kidnapping problems sa lugar. And hindi na halos nakokontrol yung situation pagdating sa kidnapping. Malaki ng epekto, una-una sa image ng bansa natin. Pangalawa, pagdating sa trade and commerce. Kasi wala nang pumapasok ng mga negosyante, takot na maharang sa waters ng Sulu at sa mga karatig area. Ang challenge din namin doon, dahil binalik yung army doon, nagsimula lang naman kami sa 2 batalyon. Yung 32nd IB, 35th IB, tapos nandun yung 1st SRB, at saka isang company ng SF. Tapos may Marines na naiwan na 2 batallions. And remember, this is at the height ng problema natin sa kidnapping sa area. So, ang nangyari, parang talaga, halos parang eksperimento nga. Parang pinag-aaralan nating lahat kung ano yung maging effective na approach sa pag-address ng problema ng kidnapping. Kung ano-ano na lang naisip natin, ang dami nating inputs na tinatanggap, hanggang sa umabot tayo sa halos 3 na lang. O pagdating sa combat operations, naging 2 na lang. Kasi naalala ko, naawa ako sa mga operating units. Kasi pag may encounter, halos isang section yung wounded. Minsan maabot na isang platoon. Meron pa ng battalion commander doon na na-wounded. So, ang challenge sa amin, especially sa akin as operations officer, is paano mag-devise ng plan na kung saan ma-increase natin yung survivability ng tropa and at the same time, ma-accomplish natin yung mission. Ano yon? Para ma-free yung mga hostages and ma-liberate yung Sulu sa problema nga natin sa Abu Sayyaf. Dito nabuo yung tinatawag namin na Hunger Games concept at saka yung Final Destination. Ito yung concept natin sa combat operation na na-develop talaga sa Sulu. Hunger Games at saka Final Destination. Coupled with yung concept na nung panahon din ni General Anyo. Yung Gideon, Sword of Gideon. So, in-improve natin yon para mag-complement doon sa Hunger Games at saka Final Destination. Yung Hunger Games naman, ito yung parang rigodon natin na halos makover natin yung buong isla ng Sulu. Before the Marawi, yung concept na buong isla ng Sulu, pinagati-hati mo yan ng mga boxes yan, mga objectives. Kasi ang challenge sa amin noon, hindi pa naman ganong malakas ang internet. Just imagine,
pag mag-encounter ang isang unit, tapos may development, pag mag-issue ka ng frag O, dapat siguro 30 minutes after encounter, may frag O ka na agad. Imagine kung hindi mo pre-designate yung area o pinagati-hati. Sa military terms, napakahirap ipaliwanag na 30-second IB, clear area bounded by HGL so-and-so, VGL so-and-so, and crossing the road so-and-so. Napakahirap yan i-explain. Whereas, and imagine hindi lang 30 second, 35 tawagan mo. Yung ibang mga battalions pa tawagan mo, ibang operating units tawagan mo. Whereas kung hinati mo na yon, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Alpha 1, Alpha 2. Pag may encounter, isang tawag mo lang o isang text lang, 30 second RB, clear Alpha, 35 IB, clear Bravo, Ranger Battalion, clear Delta. So, wala nang mahabang paliwanag. Right there and then, makapag-react na yung tropa natin. So, ito yung isang way namin na napabilis yung communication, napabilis yung pag-relay ng instruction. Pangalawa, itong Hunger Games concept namin, ito yung madalas na halos lahat ng operations using this concept, meron talagang encounter. Kasi hindi nababasa ng Abu Sayyaf saan magagaling yung tropa. Minsan may tropa na nakalabas na ng highway, akala ng Abu Sayyaf wala nang kalaban, wala nang tropa. Maya-maya, mayroon palang tumawid, galing na naman sa kabilang objective. So, unpredictable yung movement ng tropa. And, normally kasi, sa operation natin sa military, pag hinati mo yan by box-box lang, binigay mo sa isang batalyon, itong box Alpha lang, box Bravo, box Delta sa isang batalyon, normally, yung isang area, isang beses lang madaanan for the 7 days duration ng operation. Dito sa Hunger Games concept natin, halos lahat ng area, madaanan yan minimum 4 times within 7 days of operation. So, ngayon, nalilito yung kalaban natin paano niya i-address yung ganong concept. Kaya, very effective yun. And the commanders then, and even yung mga junior officers could attest to that kung gaano ka-effective yung concept ng Hunger Games concept. Okay. Pangalawa, ano yung concept natin? Ito yung final destination. Ito yung ginagawa natin pag hindi masyado clear yung location na binibigay ng intel units natin. Sa Sulu kasi, napaka-liit lang naman na isla. Pero as much as possible, kung ikaw operations officer ka, pag gagawa ka ng plano, ang unang tanong mo lang naman doon, saan yung kalaban? Pag maraming intel units, walang definite na may turo. Tapos gusto namin mag-conduct ng operation kasi nga kailangan na may mga inahabol ka na mga situation na halimbawa may balita na pupugutan yung isang kidnap victim. So you need to devise a plan considering na walang malinaw na intel. So dito ginagawa namin yung final destination na from bigger area hanggang kinoconstrict mo, dadalhin mo siya sa area na gusto mong maging designated engagement area. So, ito yon ang nagiging isa sa mga effective na concept of operation namin sa Sulu. Pero ang critical lang dito is napakarami mong phase line. Kasi kinokontrol mo nga yung movement. Dapat synchronize. Kasi nagbo-blocking ka while nagtutulak ka sa kalaban. Pag hindi sumabay yun, sayang yung operation nyo. Kasi hindi mo minsan makuha ng 7 days to. Merong mga units na naunang nag-move ng 2 days. May mga units na late na mag-move. Kasi nga, may gusto kang pagdalhan sa kalaban eh. And itong operation naman na to, most of the time, bibihira kaming mag-deploy na naka-vehicle. As much as possible, kung saan yung battalion headquarters, doon na sila mag-LD. Para iwas sunog and hindi ganong mabasa din yung situation. Ito yung pagdating naman sa combat operation. However, combat operation alone would not suffice sa effort natin sa Sulu. Kaya, ang guidance sa akin ng commander ko, panahon ni General Arojado at ni General Faustino, na
mag-isip ng plano. Pag-aralan natin yung nangyayari sa mainland. Ano yung effective sa mainland? Yung CSP, Community Support Program. And back then, yung concept ng CSP o ibang term sa amin doon, bayanihan team activity, parang tinatawanan ka doon dati. Kasi nga, sa CSP, usually ang deployment natin isang squad. Nung kapanahunan na yon, yung squad sa Sulu ay lalamunin yan. So, hindi receptive sa idea ng BTA yung karamihan at that time. Pero, sabi nga ng commander ko, kung hindi sila receptive sa ganong idea, pag-isipan mo kung ano yung nakikita mong effective o paano mo mabago yung isip nila. Kasi pag hindi mo gagawin yon, wala, paulit-ulit lang, may napatay kang Abu Sayyaf, yung kamag-anak nun, ahawak ulit ng baril yun. So, it's just a cycle. Pinoprolong mo lang yung problema without addressing the root cause ng problem. Kaya nabuhay itong bayanihan team activity o ang tawag namin nung time na yon ay Kasanyangan Patrol. Ito yung equivalent ng CSP. And ang irony nito, yung halos isang batalyon, isang barangay lang yung inoccupy. Concentrated kami sa Sulu. Ang nangyayari kasi, kaya namin ginawa to, kay pag nag-ooperate ka, pumasok ka sa looban ng Sulu, ng especially Patikol, pagdating ng tropa doon, yung mga Abu Sayyaf, nasa community na lahat yan, ng Sulu, nakapaligid sa piri-piri. Wala ka nang aabutan. So, kailangan mong i-address yung problema. Kaya ang ginawa natin, nag-introduce yung unit ng Kasanyangan Patrol o CSP namin sa Sulu. Una, halos isang batalyon, isang barangay. And then, nung nakita namin kaya na, after 2 weeks, nagano kami, isang kumpanya, isang barangay. And then, after another 2 weeks, naging isang platoon sa isang barangay. Until such time, nagsettle tayo sa isang section, sa isang barangay. Dito nakita natin yung effectiveness ng operation natin. Kasi itong CSP natin nagko-complement sa combat operation. Maliban dati sa effective na yung ginagawa natin na operation using Final Destination at saka Hunger Games concept, mas napapadalas pa yung encounter kasi wala na silang takbuhan sa MSR. Nandun na yung mga tropa natin. And maliban doon sa piniprevent natin na pumasok doon yung mga Abu Sayyaf, nai-engage natin, ito yung pinaka-importante, nai-engage natin yung tao sa community. Kasi nga, ang tingin nila sa atin sa sundalo that time is dayuhan talaga. Hindi tayo nila kasama. So lahat ng sundalo doon, ang tingin nila mga dayuhan, parang foreigner na hindi ka welcome doon. So, na-bridge natin yung gap. Though hindi siya naging madali, kasi una-una, hindi ka naman pwedeng magpakita lang doon. Bigla ka lang sumulpot. So, kailangan mo ring, you need to win yung hearts and mind ng tao doon. So, paano? Bago tayo nag-deploy ng mga CSP, lahat ng mga units na dumadating doon, ito yung isa sa mga best practices noon ay nagkaroon tayo ng cultural sensitivity. It is a must. Walang unit na nag-operate ng Sulu na hindi dumaan ng cultural sensitivity. So ito yung pinakaunang-una. Mas inuna namin ito sa leveling. Kasi nung time na yon, lahat ng dumadating na unit, bago din yan mag-operation, meron kaming ginagawa na yung small unit tactics training, yung mga box formation. So bago ka isalang, dadaan ka doon. But before ka isalang ng ganong training, dapat tapos ka na. Tapos ka na ng cultural sensitivity. Ito yung pinaka-importante sa lahat kung akong tatanungin na ginawa natin sa mga tropa. Kasi kahit anong effort nyo dyan na mawin yung hearts and mind ng mga tao, pag nagkaroon ka ng violation, na-offend mo yung isang tausog, na-offend mo yung mga dato nila, na-offend mo yung imam nila, na-offend mo yung mga kababaihan nila,
unwittingly or wittingly, napakalaki ng effect niyan sa effort mo. Hindi ka pa na pagsimula mag-operate, may offense ka na. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. So, again, sa Sulu, back tayo sa CSP, ito yung isa sa mga game changer na nag-complement din sa combat operation. And ano yung dulo ng CSP natin o Kasanyagan Patrol sa Sulu? Dito natin ina-address yung mga issues na pwede naman palang ma-address na napakatagal panahon na napabayaan. Dahil nga, hindi tayo nakakapasok sa community. Hindi natin nakakausap yung tao. Kaya sayang yung effort na yon na pwede naman pala. Napakadali lang naman palang ipaliwanag. Napakadali lang naman palang dalahin yung problema nila doon sa probinsya at saka sa munisipyo. Kasi yung probinsya naman very willing na magbigay ng assistance. It's just that feeling nila okay na yung tao doon kasi wala nga nag-report sa kanila. So yung sundalo ngayon, tayo yung naging bridge na para marating din sila ng mga social services sa community nila. And yung stigma dati na tayong mga sundalo ay mga dayuhan, nawawala yun. And isa pang magandang dulot nitong CSP natin ay nagkaroon tayo ng left behind force. And ito na ngayon yung KAFGO natin. Kasi karamihan naman sa mga Abu Sayyaf, kaya naman pumapasok ang mga yan dyan dahil din sa pera. Yung promise ng reward, promise ng share sa mga ransom money ng kidnap victims, and magkano lang naman yun. Ang gusto lang naman tausog, magkapera doon, yung ibang tausog na sumama sa Abu Sayyaf, kasi hindi naman lahat ng Abu Sayyaf tausog din. So, yung iba doon na tausog na sumama sa Abu Sayyaf, kailan mo naman sumama doon kasi unang-una, magkapera. Pangalawa, gustong-gustong humawak ng baril. So, pagpayo natin ng KAFGO, na-solve natin yun. Kasi paano? Ang laki ng SA ng KAFGO. Plus, na-legitimize yung paghawak nila ng baril. Napakalaking bagay. Unlike sa Abu Sayyaf sila, nagtatago na sila, hindi pa sila nakaka-uwi sa pamilya nila. Dito sa KAFGO, 20 days lang yung duty. Yung 10 days mo, duty ka outside patrol base, wherein nasa community ka, nasa bahay nyo. So, napakalaking bagay. Kaya nga naisip namin, isa pala to sa game changer. Bakit ngayon lang natin to na-introduce? And nakita naman natin yung epekto ngayon. Ano yung Sulu ngayon? Dati, pag magsundo kami ng tropa sa pier, pagbaba ng barko, ano yan? Kompleto yan ng package na magsundo dyan. Minsan may bakal pa. And yet, nasisingitan pa kami. Galing sa pier, papuntang Budato, may mga natapunan ng granada. Nung tinapunan ng granada, nauso yung bakal sa gilid. Ngayon, yung halos lahat ng units gumaya, may bakal na para hindi matapunan sa gilid. Ang nangyayari naman, kung napunta kayo ng Sulu sa poblasyon, may mga building dyan na matataas. Doon na naman sa taas, sinuhulog yung, kaya nauso na naman yung may cover na lahat ng mga KM namin. So, ganun kabilis mag-react yung mga units sa Sulu. Walang, walang template doon. Nag-adjust yung tropa base sa emerging situation. Yung nga lang, ang masakit, may nangyari na. Siguro, di rin namin anticipate. Pero sa dami kasing ang paraan, ang importante na lang talaga doon na mabilis nag-react ang tropa. At least, hindi ganong dumami pa yung mga casualties natin. Siguro, yun lang yung isa sa mga ma-share ko pagdating sa Sulu. Alam ko marami naman yung ginagawa din ngayon na nakapag-sustain kung paano naging ganito katahimik, develop, and highly recommended na ngayon yung Sulu sa mga tourist natin. Pero Tony, yung balikan nga natin yung journey mo doon kasi at that time, ano ka pa? Kapitan po, Kapitan. So parang at that time kasi wala pang division eh. Wala po, sir. Wala pa. So, kayo-kayo lang doon noon eh. Yes, sir. Sige, ikwento mo nga muna yung organizationally gaano kahirap ng mga panahon na yun. Actually, ang maraming challenges doon na
tama po kayo, sir. Sa organization pa lang, 2 brigade ang nandun. Merong Marine Brigade, meron ding Army Brigade. Yung Army Brigade that time, yung 501st Brigade. Wherein, kami din yung nag-compose ng Joint Task Group Sulu. So, si Brigade Commander ng Army, siya din yung Commander ng Joint Task Group Sulu. Under niya ngayon, yung Brigade Commander ng Marines. So, medyo may problema talaga po, sir. Plus, una pang na-promote yung Brigade Commander ng Marines as General kaysa Brigade Commander namin ng 501, sir. Kaya nga that time maisip namin kung i-plot natin yung density ng tropa nationwide, di hamak na Sulu ang siguro super saturated ng tropa and yet wala ni isang star rank doon sa area ng Sulu, sir. Pangalawa, pagdating sa support, ito, tapos naman na to, sir. I-share ko na rin to, sir. Dumating sa point na nagmao yung SDO namin, sir, Major. Kasi ang reklamo niya, nung nagpa-conference kami, sabi niya, nag-make statement siya sa commander namin na, sir, ang problema natin dito sa 501, nauubos ng task group Sulu yung MOA natin. Kaya binato siya ng commander ko. Sabi ko, sinong commander mo sa 501? Kayo, sir. Sinong commander ng task group? Kayo, sir. Kaya, hindi ko na sabihin kung anong ginawa ng brigade commander ko sa kanya. Pero, nakikita namin talaga na hindi ganun ka-responsive yung support system. But then, ginawan pa rin ng paraan ng commander namin na paano mo nga magawa yung mission mo with the resources only supported sa brigade. Ikaw din yung commander ng task group Sulu. So, Marine, suportahan mo kung may utos ka. Pati yung mga attached units natin doon. Ranger, SF. So, wala kang magawa. Kung anong inutos sa'yo, trabaho lang ng trabaho. And, isa pa sa mga challenges namin, kasi maraming introduction yung Army na siguro part ng upgrade ng mga equipment natin na doon tinitest sa Sulu. Ano tong una? Itong sa utilization ng Blue Force Tracker. Ang Blue Force Tracker, ito yung concept na maiwasan yung mga radyo patrol. So kahit hindi ka magbato ng location mo, nakikita namin sa TOC, gumagalaw yun kung saan na yung tropa. Ang problema nga lang, ang challenge doon is napakabilis ma-drain ng battery. So ang tropa, napipilitan ngayon na i-disconnect nila yung mga radyo nila doon sa Blue Force Tracker para masustain nila yung 7 days na requirement ng radyo. Ito pa pala sa idagdag ko. Siguro sa maalala ko, ito yung first time na na-introduce yung drone sa operation. Sige nga, ikwento mo nga yung drone, yes, initial drone operations. Yes, sir. Sa brigade level, sir. Kasi ang commander ko pa that time, si General Arojado, mag-isip. Ang dami niyang gustong gawin. So hanggang sa nasabi niya, pag-aralan niyo paano yung drone. So, pag-aralan namin, pinresent namin, sir, may commercial drone. Ito yung price. So, lumapit kami sa G2, G3, at saka kay G8, sir. Ang G8 noon, si Sir Faustino, dating 35 rin naman. Naintindihan niya yung situation. So, nagbigay itong tatlo, sir, tigi-isang drone. Yung mga uso dati na mga quadcopter lang siya na drone. 30 minutes lang yung buhay ng battery, sir. Pero ang gandahan kasi noon, nung kapanahonan na yun, ang formation ng Abu Sayyaf, massive pa. Hindi siya yung small units gaya ng lately na maliliit na lang. Hindi mo na makita yung malaking formation. So, pag nagpalipad ka, makikita mo pa. Kasi bago natin naisip itong drone, sir, meron na tayong support galing sa US. Pero, nung dumating ang Army, hindi rin nagtagal ang US, umalis na. So, nawala yung support natin nung mata natin sa taas. Kaya umabot tayo sa point na gumingi kami ng tulong sa G-Staff ng Army. Binigyan naman kami. So, inisyo namin ito sa 32nd, 35th. Tig-isa per batalyon to. Para pa nag-hold sila, paliparin lang, isilip. Kaso nga lang, hindi rin namin masustain. Kasi 30 minutes lang yung battery. Tapos, isa lang yung spare na battery mo, 2 volt lang, ubos na yung battery na baon mo, sir. So, ang naging challenge naman sa amin ngayon, paano tayo maka-develop ng drone
na pwedeng ang control nasa atin sa TCP, tapos downlink na lang ang bit-bit ng tropa. Nasisilip na lang sila para at least sa part namin sa TCP, pwede naming ma-charge yun. Kaya nag-commission kami ng sir, lumapit kami sa Anti-Terrorism Council. Sinuportahan kami ng drone na malaki-laki. Tapos yung fixed wing na pinapalipad, may mga downlink na. So isa yan sa mga innovation, sir, na kung ano-ano lang yung nakikita namin na makatulong talaga sa tropa, sir. Kasi mahirap yun na mabulaga yung tropa mo and napaka bagal ng ikutan ng tropa doon. Kasi ilan na naman yung tropa. Mawounded ka, pag naka-recover ka, salang ka na naman ulit. So ganun yung mga situation nun, sir. Malala ko nga dati, ito sir, kilala nyo rin siguro, si Lieutenant Colonel Samonte, S3 ng First SRB. So, believe ka rin sa kanya, nung na-wounded sila. Dami lang wounded, sir eh. Pero, syempre, officer, sir, na na-wounded, gusto agad na ipa-pull out siya kasi ilan naman yung chopper, sir, yun na. Pero, siya yung nag-insist na, wag, sir, unahin tong tropa. Kaya, doon mo makikita, sir, na hindi rin siya rushing for, kahit na sa tingin mo, siya yung unang i-evac kasi nga, S3 ka, officer ka, naka ng general. Pero, makita mo yung attitude ng officer, sir, na yung concern niya sa tao niya. We've come a long way. Ano rin talaga. Yung professionalization natin, we've come a long way. Pero gusto kong balikan yung mo, kasi itong episode mo ng Sulu kasi, gusto kong balikan yung term mo na game changer. Kasi dito ka ngayon, commander ka ng 89, may game changer ka na ikukwento mamaya paano finally nanalo ang 10ID dito. Pero sinasabi mo kasi yung game changer nyo sa Sulu, na although umalis ka nung bago ma-establish yung 11ID. Yes, sir. Pero kayo ni Sir Boy yung nag-lay ng foundations kasi ng mga game-changing Yung sabi mo kanina, sir, CSP. So, ulitin mo, i-geologs mo nga, ano ba yung CSP? Ang CSP, ito yung dito, Community Support Program. Kung balikan natin mga 20 years ago siguro, ito yung SOT na ginagawa natin. Nag-evolve lang yung pangalan, pero generally, yung concept niya, halos ganun lang. Dati naman kasi, kaya hindi siya inintroduce ng Sulu dahil ang iniisip natin na pag squad ngayon deployment, lalamunin lang doon. Pero yun yung unang challenge namin, sir. Paano namin ipaintindi sa units na ito yung kailangan natin? So nagsimula talaga tayo para lang makumbinsi sila. Isang batalyon, upo kayo sa isang barangay. Kaya ang problema kasi natin doon, masyadong malaki yung gap ng sundalo sa community ng Sulu. Ang tingin nila sa atin kasi, dayuhan talaga. Parang foreigner tayo doon sa Sulu. So once na na-bridge natin yung gap, nakilala tayo ng mga tausog, nalaman ng tausog ano yung intent natin, nakita nila yung sincerity natin to address their concern, parang lumambot sila, sir. Parang naging welcome tayo sa kanila. And yun naman talaga yung talent ng sundalo, na yung winning yung hearts and mind ng ng community. So yun, sir, ang game changer doon para sa akin, coupled with yung mga combat operations na kasi it's a two-way process, sir. Yung CSP nakatulong sa combat operation para mas mapadalas yung engagement mo sa kalaban. At the same time, yung combat operation nakatulong din sa CSP mo para hindi iharas ng malaking grupo ng Abu Sayyaf. Kasi unang-una, alam ng Abu Sayyaf na threat sa kanila talaga yung deployment ng sundalo sa community. So vulnerable talaga lahat, sir, ng harassment. Kaya yun sir, yun yung trabaho nun talaga, sir. Ang plus, yung left behind force, sir, na which is itong CAFGO, sir. Kasi balikan mo lang yung sir, ano bang gusto ng tao, bakit sumama sa Abu Sayyaf? Una-una, magkapera. Pangalawa, humawak ng baril. Kasi yung baril talaga, is life yan sa kanila, sir. So, yun lang naman dalawa, sir. Na-address mo to sa CAFGO. May pera sila na hindi na maghintay kung kailan magbayaran yung kidnap victim, sir.
Pangalawa, authorized silang humawak ng baril. Para silang sundalo, hindi na nagtatago, sir. So, doon pa lang, wala na, sir. Okay na, sir. Pangatlo, sir, yung pera na pumapasok sa economy ng Sulu. Kasi bilangin mo yung kapgo, sir. That time, 4-5. So, legit yun na pera, sir, pumapasok sa economy mo. Hindi lalabas yun. Doon lang yun, iikot-ikot, sir. Ngayon pa kaya 12.5 na? Ngayon pa kaya, sir, 12.5 na. Kaya napakalaking tulong, sir. Ang kapgo sa ng plus, pumasok yung division, may recruit na tayo na locals, mas lalong, sir, guminhawa yung buhay ng mga tausug, sir. Yun yung doon, sir. Actually, yung kinukwento kasi ni Colonel Bulao na game changer, yun din yung ginawa nila dito sa 10ID. And if we have success stories na solid, Sulu and 10ID, 10ID meaning Davao, North Cotabato, Davao Occidental, Davao del Sur, and Bukidnon, where we are now. Yun talaga yung na-showcase mo yung mga game changer. Yes, na gano'n. First episode, hindi talaga ng mga PMA Class 2005 mo. Hindi, sir.